Grabe, para tayo nasa isang pelikula. Nasupo ka dito sa ilalim ng puno. Biglang nagbago yung campsite, oh. Boy, tingnan mo yung harapan natin. Woo! Kaway ka dyan, boy! Hindi kaya yung lamig. Ito, masarap to. Isla El Mundo, Chispimiento, Corbettino. Basta corn beef siya. Ang haba. Hoy! Yon. Okay na yun. Rescue, rescue. Bakit nakalundo? Mas lumiwanag na tong bundok na to. Ganyan po kaganda yung makikita nyo dito. Para papunta sa Takadang. Woohoo! Nasa tuktok tayo ng bundok. Guys, welcome back po muli sa aking channel. Today, nandito po tayo ngayon sa Antipolo and it's 2:43 ng hapon. At may kasama tayo, alam kong na-miss nyo to, si Boy Boy, syempre. Saan tayo pumunta, Boy? Laguna! Ayan, pupunta tayo ngayon ng Laguna. Diyan po sa Galalan Sunset View and Campsite. Magka-camping po tayo, overnight tayo doon. Bigla ang ayaan lang to. At ito yung gamit ni Boy Boy. Parang hindi mo kaya, Boy, ah. Gamit niya yung kanyang Aerox. Magka-camping ka ba? Ba't wala kang dala? Kasya lahat doon? Ito naman yung sa akin, guys. Tingnan nyo. So, dala natin yung SEC na waterproof bag. Nandyan yung ating tent. May bago tayong tent. Papakita ko sa inyo mamaya. Tapos, may tolda. Tapos, nasa ilalim naman ng compartment natin yung iba. Tapos, nandito sa ating box. Ayan. Tingnan nyo naman yung dala ko. Kahit malaking motor ko, compare doon sa dala ni Boy Boy. Yung pupuntahan po natin ay sa Pangil, Laguna. Sabi nila, maganda daw yung sunset doon. Saktong-sakto, maganda yung panahon natin ngayon. Kaya, tara! Biyahe na tayo. Mula po dito, aabutin tayo ng 1 hour and 46 minutes, 57 kilometers. Dito po yan sa may rotonda, dito sa, ito na yung Inares eh. Connected kami ni Boy Boy using Asmax. Ayan. So nag-mute muna siya kasi mag-i-intro siya. At ibababa ko muna yung aking motor. Ang bigat. Aray ko. Yeah! Boy, hindi ko kaya. Kailangan ko ng tulong. Ang bigat eh. Naka-inclined. Dito sa ano? Wait. 1, 2, 3. Yun. Thank you. Shoutout nga po pala sa SEC Moto Supply. Itong gamit nating riding jacket. Ayan. Ito yung gamit ko, yung mesh. Tapos sa ibabaw naman yung parang kapote. Para presko lang siya. Tapos pag umulan naman, medyo cover yung ating ito, yung ibabaw. Hindi tayo mababasa agad. Tapos pag mainit naman, papasok lang yung hangin natin dito sa ilalim. Ayan. Tapos syempre, SEC na gloves, SEC na pants, at SEC na riding boots. Yung bagong-bago ni SEC. Parang rubber shoes lang. Alright. Ano? Okay na? Alright, tara, let's go. Ako muna. 1 hour and 47 minutes. Lapit lang to. Kailan ba tayo huling nagsama sa Rides, Boy? Nakamute si Boy Boy. Nagbablog na ngayon si Boy Boy. Antayin nyo yung kanyang upload. Medyo matagal siya mag-edit. Tinuruan ko kasi siyang mag-connect yung kanyang mic at saka yung wireless mic. Binigyan natin siya ng wireless mic para makapag-vlog siya at saka para makasama sa atin. At may makasama rin tayo, syempre. Let's go, Boy Boy! Guys, first time pala ni Boy Boy makadaan dito sa Pililya. Papakita natin sa kanya yung malalaking electric pan dito. Feeling ko pag nakita niya yun, lagi na nandito yan. Dito na ang rides niyan. Pag nakarating ka doon, Boy, parang nakarating sa Ilocos. Pag nakita mo yun. Oh, marami.
pag-akyat natin. Tsaka maganda yung ano, yung kalsada paakyat. Twisties. Kinamaliit ni Boy Boy yung electric fan. Bakit daw maliliit? Mamaya makikita niya yung mga dambuhala. Medyo matraffic na po. It's 3:27 ng hapon. Tinanggal ko nga pala yung aking silencer nitong ating muffler, kaya medyo maingay. Di ko lang alam sa video at saka dito sa mic natin kung anong mas malakas ba or ganun pa rin sa dati. Ayun oh. Naingayan ako. Mas buo kasi yung tunog niya pag tinanggal ko yung silencer. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung hitsura niya. Papalapit na tayo sa mga windmill. First time pala makadaan dito ni Boy Boy, kaya ini-enjoy niya. Ayan, nagbibideo sa dito sa likod natin. Dadaan natin mamaya dun sa may spot doon, nakita yung mga windmill para makapag-selfie siya. Yan oh. Yan nga pala yung motor ni Boy Boy, yung kanyang Aerox. Aerox Vito ata to eh. Kaya na, nangungulit na naman to sa daan. Ang kulit nito sa daan. Ito to, mas malinis dito eh. Ayan, para makapag-picture ka. Kaya mahangin kanina. Iniiwan nilang buhay yung electric fan dito. Tuwan-tuwa ang bata oh. Video muna, video. Video muna. Malapit na tayo. 38 minutes, 23 kilometers. Let's go. Dapat pala kanina pa kami umalis. Ang iniisip kasi namin, kaya hindi kami maagang umalis is pagdating natin sa campsite para malilim lang. Nakita ko kasi sa Facebook, sa mga post na talagang ano siya, bundok, tapos wala masyadong puno. Pero sabi ni Boy Boy, meron daw mga puno doon, may mga A-house. At ayun, pwede palang mas maagang pumunta. So guys, nandito na tayo ngayon sa paglagpas ng Mabitak. Bale, bandang unahan yung Pami, tapos Pangil. So pupuntahan muna natin yung pinsan ni Boy Boy. Siya kasi yung mag-guide sa atin. Pero unahin pala namin muna mamalengke. Ang lulutuin natin ay Kari-kari bontot. ha? Kari-kari bontot. Ano yun? Kari-kari panto? Basta kari-kari daw yung lulutuin ni Boy Boy. Si Boy Boy yung chef natin ngayong araw. Siya yung bahala sa lulutuin natin. Yung crossing dyan, may palengke dyan eh. Ayan, ito. Ayun, may manok dun oh. Guys, andito na tayo sa pamilihang bayan ng Pami. Bibili tayo ng manok. Chicken. O sige. Kagano kalaki? Si Boy Boy na yung bahala doon sa mga ingredient, mga bibilhin. And dito guys, marami kayong mabibili. May mga saging, may baboy, may mga gulay, may mga itlog, tosino, yan, mga frozen foods, kape. Ano boy? Okay na yan? May rino talaga yan? Kaldereta. Bakit may bitchin? Ano ba yun? Baka makatulog tayo niyan. Di mo alam. Tikman mo muna yung luto ko bukas. Ay, mamaya pala to. Oo, pang mamaya. Secret kasi, mas masarap yan. Okay. Ano pa? Para kumain sa cater. Uy! Tawag malapit dyan, yan. kardareta. Kargareta. Makakargahan tayo niyan boy. Tubig. Tara. Di ba tayo may inom tubig? Ano pa? Guys, tingnan nyo yung saging. Halatang si Boy Boy yung bumili eh. Gusto ko masama ka doon. Kasayos niya yung saging. Pwede na ba yan? Pwede na yan? Oo, hinog na yan. Ah, pwede. Kasulpakan mo. Isang piraso, isang subo. Kasulpakan mo nga. Okay, tara. Diretso na tayo sa pinsan ni Boy Boy. Tapos siya yung mag-a-assist sa atin papunta dun sa campsite. 300 meters kaliwa daw. Ito pala yung mga gumagawa ng windmill daw. Minsan nandito yung mahabang mga parts ng windmill eh. Tapos sabi nung mapa ko, dun daw tayo dadaan. Ayun oh. Dun yung papuntang campsite boy. Nandiyan lang sa bandang unahan. 1 kilometer. Ang lapit lang pala. Dito daw eh. Saan? Ito? Ay, ayun. So dadaanan muna natin yung pinsan ni Boy Boy. Nanggaling na pala ako dati dito. Dito kami dumaan oh. Mayroon diyang parang falls, tapos ilog.
Maganda rin dyan. Nag-vlog na ako dyan eh. Siguro mga 3 years ago o 4 years ago. Wow! May coffee shop pala dito. Opo, eto po Ah. yung spa. Lahat ng magpapaspa, libre kape. Hindi naman po libre. Panlugi ng tindahan eh, no? Time check, it's 4:48 na po ng hapon. At ayan, sasamahan nila tayo. Nakasasakyan sila. Pwede palang umakyat din yung sasakyan. I mean yung 4 wheels. Mula dito nasa 16 minutes. At papakita ko sa inyo yung sitwasyon ng kalsada. At kung ano pang makikita natin doon sa campsite. Bago lang daw yun. Kakagawa lang. Dinedevelop pa lang ngayon. Mauna na muna kami. Susunod sila. Susunod yung may-ari. Ano kaya itong mga to? Oh? Ang lalaking cabinet, no? 200. Kakanan na po tayo. So dito na po tayo. Meron pang Camp Charlie Nay. Dito rin pala yun. Tahon. Matarik. May mga tricycle din pala. Pero matarik guys. Kailangan nyo ng buwelo. Tapos pahon pa rin. Ayun. Ito po yung sitwasyon ng kalsada dito. Sementado siya pero malupa lang. Ito daw nagkakalsada lang nung may ginagawa ng windmill sa taas. So dito siguro dumadaan yung mga gumagawa ng windmill. Ito, rough road yung kabila. Pwede po pala kayong gumamit ng Google Maps at saka Waze. Nakapin naman siya. Kaya madali lang po siyang hanapin. Oo, puro ahon, no? Tapos medyo malubak. Busina. Oo nga, no? May mga bumababang mga 4 wheels. Saan kaya galing yun? Camp Basilio. Dito pala yung Camp Basilio. Diretso pa tayo. Malakas umahon yung tricycle, oh. Nandito na, oh. Basic. Dito ako tinuturo ng mapa. Kaya lang nakalagay dito, truck laybay. May gwardiya. Tanong mo nga. Doon tayo sa taas. So pwede daw pala kami dumaan dito kasi may daan doon sa baba. Ito yung tinuturo ng mapa. Yung kabila ay papuntang Galalan Road. So ang pangalan pala ng lugar na ito ay Galalan. So stay po kayo dito sa kanan. Yung may nakalagay na truck laybay. Ito nga yung naghahakot ng mga windmill. Yung mga hélice ng windmill. Boy, yan yung naghahakot ng windmill. Yung hélice. Let's go, boy boy! Rough road. Sementado na dito sa taas. Solid. Tingnan nyo yung likod, oh. Guys, tingnan nyo yung likod. Grabe. Tapos ito, para yung papunta dun sa Mighty Gate. Parang papunta sa Takadang. Wow. Uy. Woohoo. Nasa tuktok tayo ng bundok. Ang daming dumadaan ng mga 4 wheels. Wow! Ang ganda, boy! Solid! Guys, tingnan nyo yung likod natin, oh. Ang ganda nito, mag-video pababa. Bukas makikita nyo kung gaano kaganda ito pababa. Siyempre, kukunan ko na rin ang drone.
Okay, nandito na tayo sa Toktok. Base sa mapa, nandito na raw eh. Ayun. Ito. Dito sa part na to, nagsanga yung daan. Meron papunta rito, meron pababa rito. So dito kami sa kanan. Makikita nyo naman, may signage dito. Welcome to Galalan Sunset View Campsite. Ayan. So ito po yung pinakambungad. Gumagawa sila dito. Thank you. Wow. Ang ganda. Ito ang gusto ko, maraming damo. Buti nila hindi umulan, kaya hindi siya maputik. Wow. Woo! Oy! Wow! Kita natin yung lake. Laguna Lake ata to. Tara, ikot pa tayo. Woo! Wow! Tingnan nyo naman yan guys, oh. Mahangin, tapos malamig yung hangin. Ayun pala yung ginagawa mga windmill. Ayun oh. Dito sa kabila. Tapos yung pililya, eto. Pag tinumbok nyo to, ayun, may mga hélice doon. Grabe. Ganda. Saan tayo po pwesto, boy? Kahit saan, no? Doon ka sa taas, dito ako. Meron pa doon. Pwede pa ron. Ang ganda ng location nila. Guys, may tinuturo si ma'am dito. Mas maganda daw dun sa ibabaw kasi kita yung sunrise at saka kita rin yung sunset. Sabi ko, eto pa naman, good spot na. Itong hinintuan natin na to kasi tanaw natin yung Pililya, yung sunset, yung Laguna de Bay. Ayan, pero tingnan natin dun sa taas. Grabe, ang lawak ng lugar nila. Ganda, gusto kong magkaroon ng ganitong lupain. Malamig yung hangin, tapos ang lawak ng damuhan. Car camping, pwede dito. Kaya namang umahon yung mga 4 wheels. Tapos meron pa dun, hanggang doon sa dulo. Ito yung sinasabi ni ma'am na magandang pumwesto dito. Ma'am, may kuryente ako nakikita dito. May kuryente po dito? Solar. Okay. Pwede pong magsaksak ng mga appliances, ganun. Hindi, yung mga miinit, mga lutuan, hindi siya kaya siguro. Hmm. Mga charger lang, mga charger. Para mag-charge ang phone, mga ganun lang. Bali po, dinidevelop pa lang po yung area po namin dito, sir. Yun. Yes. Bali, on September and November, so magtatayo po kami dito ng mga TP house. TP house, Yes. dito sa area na to. Yes, please po. May lake pala sila dito po. May lake sila dito. May lake dito. Wala ka tubig. Yung magpipishing ka, di ba? Oo. Ginawa yan. Pwedeng maminwit sila ng tilapia dyan. So parang man-made po. Saan po magagaling yung tubig? Rain catcher. Ano lang, pag okay. umulan. Lagi kasi dito umulan, ngayon lang hindi. Iba naman yung pwesto dito, guys. Pwede rin po dito. Sunrise dito. So dito daw yung sunrise naman. Tapos yan ma'am, kalsadang yan papunta po saan yan? Marami ako nakikita ang 4 wheels eh. Punta rin sa mismong bayan. Pababa May lang din. barangay din siya. Ganun daan. May restaurant nga din dyan eh. Sa taas po. Ayan yung lake, kaya lang naiga. Kasi kalahating taon na hindi umuulan masyado. Ano po yung naiga? Natuyo. Ayun yung lake. Ayun lang ang Ayun. natuyo. May lake sila madam doon. Konti Pero na lang kasi dapat natuyo talaga daw. hanggang doon yan. Ayun, Malaki yun. yan kapag ano, Yan. tag-ulan. Maganda ditong January, mag-camping diba? January. January po. Hindi naman sobrang lakas ng hangin. Hindi, hindi. Malamig, masarap. Parang nasa Baguio ka dito pag mga January, February. Bali magkano po pala ang entrance fee? 100 per head yung overnight eh. 100 per head. Mm-mm. Tapos 50 naman yung day tour. 50 ang day tour.
Car camping, ano siya, 1,000 Mm-mm. per car. Tapos kasama na yung 2 slot ng tent. And plus yung entrance fee kung ilan yung tao. One time lang naman ang entrance fee. Apo. Kahit ilang day kayo. Mm-mm. Basta yung per night, yung car camping. Moto camping is 500. 500? Kasama ng isang slot ng tent. Mm-mm. Plus yun ulit, yung entrance. So, bali magiging 600. Kung may back ride sila, 700. Oo. Ayun. Mayroon po bang time dito? Parang check-in? Sa ngayon wala pa naman, pero yun nga, yung usual, minsan tinatanggap na namin ng early check-in na 8 a.m. Mm-mm. Minsan din late, basta magsasabi lang kasi syempre pag masyado ng Pag late, gabing-gabi. Apo. na i-istorbo yung mga nagkakamp na rin. Pasensya na kayo guys kung medyo against the light para mapakita ko rin sa inyo yung sunset. Tapos dito kami maglalagay ng tent ni Boy Boy. Dito sa part na to. Yung motor ayusin na lang natin mamaya. Ayan. Meron tayong bagong tent dahil nainggit ako doon sa mga nagte-tent na naka-float yung kanilang hinihigaan. Eto, bumili tayo ng cot tent. First time natin gagamitin to. Ito yung pinakang natin, bed ata to. Hindi ko pa na-open eh. Tapos, eto. SWS. Yan. Worth of 5,700. Kompleto na siya. May pinakang bed na siya. Tapos yung pinakang tent niya. So, eto yun. Ayan. So, first time natin gagamitin. First time ko rin bubuuhin. Sana mabuo ko ng maayos. Ang size pala nito is 6 feet. So, saktong-sakto tayo dahil ang height ko is 5'11". Ito yung pinakang hihiga natin. Ayan na, palubog na yung araw. Sa camera ko, ang liwanag pa. Tapos, yung paa. Kailangan natin lagyan ng paa. Ito yung paa. Let's go! Palubog na yung araw. Kita ba? Kita yung araw, no? Oo. Wait lang, set up muna natin to para maganda picture natin, boy. May tolda pa naman ako dyan. Set up pa tayong tolda. Wag na. Sige na. Yun. Okay na yun. Yun lang. Ibaba ko muna yung drone. Ayan na po yung view natin ngayon. Mas lumiwanag na tong bundok na to. Yung Pililya. Kitang-kita na natin yung mga windmill. Kanina medyo maulap siya eh. Guys, ayun yung windmill. Sinum ko yung camera ko. Ganyan po kaganda yung makikita nyo dito. Paikot yan guys. Dito sa side na to. Dito naman mga kabundukan. Ayan po pala yung Tanay Rizal. Yung bundok na yan. Ganda ng kulay oh. Tapos syempre, ay mga kasama natin, yung may-ari nandito. Ganda dito. Green na green tong lugar na to. Maganda rin mag-set up dun oh, sa taas. Pero ito na yung pinili namin. Kasi naman, tingnan nyo. Ganda oh. Ayan, sineset ko yung aking cot tent. Kala mo kukuha ka na ng rescue ah. Okay. Okay oh. Pang-rescue pala to. Emergency, oh. Emergency. Ba't ganun? Bakit kaya ganun? Nakalundo. Hindi ko nga din alam eh. May mali dyan. Baka lalagyan ng paa. Ha? Pero Ay, hindi. pa yan. May paa nga, pero bakit? bakal? Dapat nagkukontra-kontra sila. Sige nga, pag-aralan ka muna natin. Higa ka nga. O di ba? Ang pangit tingnan, nakalundo. Rescue. Bakit nakalundo? Try natin pag-aralan. Alaman ko. Kaya baligtad. Ha? Hindi, nilipat ko na rin eh. Nakabaligtad na to. Alright, palipad muna tayo ng drone bago tayo mag-setup.
Guys, eto na. Padilim na. So, tapos na yung sunset. Eto naman yung aasahan nyo tuwing gabi. Tingnan nyo. City lights. Medyo maliwanag pa dito sa camera ko. Zoom natin. Yan, nakikita nyo na yung mga ilaw dyan. Mamaya, mas marami yan. Pag dumilim. Tapos, kabila. Ay, tanggal. Grabe, ang bilis ha. Ikaw, napakatagal mo eh. Guys, tingnan nyo. Si Boy Boy, yung tent niya, pop up lang. Yung akin, kakatapos ko lang oh. Mukhang mali pa. Ay, sinuot ko lang dyan. Di ko alam kung tama yan eh. Kasi yung manual, wala. Hindi ko nadala. So, first time natin ginamit to. Kakadeliver lang din kahapon. Yung itsura namin dito. Mahangin po pala. Tsaka presko yung hangin. Tapos, ito na yung makikita natin dito. Puro ilaw na ng kabahayan. Ilaw sa kalsada. Buti pala meron ditong solar lights. Ayan. Dito mismo kami sa ilalim. Yung akin, buti ko rin. Ito kasi oh. Dilak mo yan. Upang. Ayan. Ay, buksan mo muna ito para tumagos yung hangin. Ito oh. Buksan mo rin dito. Ay, walang bukasan sa kabila. It's 7:46 na po ng gabi. Boy, anong ulam natin ngayon? Favorite mo, Ano yan, boy? calderette. Wow, alam mo yung favorite ko ah. Oo, mali pa nga ng bili. Mali tayo, bakit? Sabi mo kanina, di malamig dito. Ang lamig pala. Napakahangin din eh. Ay, ang sarap pala ng buhay dito pagkasama si Boy Boy. Hey, Wala raw tayong gagawin, sabi ni Boy Boy. Kwento lang daw tayo. Ay, ako sa grabe. pagluluto. Oo, nakita ko naman, masarap magluto si Boy Boy. Talaga naman eh, masyado pagod mo sa pagkakabit ng tent mo. Grabe, hindi ko na binidyo yung pagkakabit ko ng tent. Feeling ko mauubos yung memory ko bago ako matapos. Kaya binidyo ko na siya nung tapos na. So sobrang excited ko na maranasan na matulog sa sa bed na naka-float. Dinala ko na siya kahit hindi ko pa na-testing sa bahay. Ang sarap pa ng pagmasdan ng mga ilaw sa baba, oh. Hindi pala kailangan lagi mo magsalita. Ang daldal kasi natin eh. Kailangan lang pala natin is Inhale, exhale lang oh. Pero pag nandun ka sa baba, ang ingay ng paligid niyon. Busina, TV, Bahan to. mga nagchichismisan, mga tunog ng mga sasakyan. Dito marinig mo, kuliglig. Dito kuliglig at saka yung ingay lang namin. Kami lang ang tao dito. Oo nga, solo namin yung campsite. Bumaba na sila, madam. Ha? Siyempre. Wow! Calderette yan. Tikman mo. Mamaya na. Tikman mo. Hindi pa kumukulo, boy. Sarap na nga yan. Luto na ba? Luto na yan, tikman mo kasi Uy, muna. tikman Sarap natin, muna. tikman natin. Uy! Ano? Naalala ko yung pangalawang huling hain ng kasal sa Marinduque. Pag ito lumabas na, ang kasunod nun, yun yung final na, yung panghuling hain, yung batchoy. Batchoy. Sarap! Ganun ba yan? Talaga ng buhay, pagkasama si Boy Boy. Sakto lang. Saan tayo next time? Ha? Baguio. Baguio! 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 Jacket na ako, guys. Ang gamit kong jacket, yung riding jacket natin na sec. Wala akong dalang jacket eh. Hindi ko akalain na ganito kalamig pala rito. Ang lamig. Malakas na yung hangin, malamig pa. Si Boy Boy, ready naman si Boy Boy eh. Yeah. Ayan oh, jacket na. Base kay Google, nasa 27 degrees Celsius daw dito. Parang mas malamig pa to sa 27, no? Pinangkanin natin. Nagdala tayo ng dried shirataki rice. Uy! Ang hindi namin sure kung ilang tubig yung ilalagay. Ayan. Nakalagay naman dito, kaya lang may grams. Wala kaming pansukat. So anong ginawa natin ay Thermometer. tansyamometer. Ay. Meron pa doon isa. Yeah, Sabi natin? Dagdagan mo pa. Yeah, dagdagan mo pa. Kulang pa.
Medyo na parami yung sabaw nung kanin natin. Parang naging puto. Dapat pala, konting-konting tubig lang to. Pero pwede na. Uy! Uy, Uy! Gutom na. Gutom na talaga. Uy! Uy! Aray ko. Huli yun. Huli. Tataon pa yung kanin. Ayan, oh. Ayan. Oh. Oh, safe ka na dyan. Alag natin sa gitna yung ulam natin. Kain guys, kain! Pray muna tayo. Pray muna. Lord, salamat po sa araw na ito, sa gabing ito. Salamat po nakarating kami ng ligtas, sa safe. Salamat po sa pagkain na aming kakainin. Basbasan niyo po ito at maging magpalakas sa aming katawan. Binabalik po namin sa iyong kapurihan. Maraming salamat po. At ingatan niyo po kami sa buong gabing pagstay namin dito. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan niyo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Let's go. Panatan mo na. Malambot, ang daming tubig, no? Ganyan Oo talaga nga, siya. Ngayon ko na ba nakakain yan? Hindi naman. Pag si Mrs. may parang ano lang, yung normal na rice lang. Na paraming tubig natin. Problema nga kasi. Wala Hindi tayo. natin alam eh. Wala tayong pansukat. Bisan. Kain po. Sarap, boy. Sabi sa'yo. Nilalagyan pala ng gata to. Kala ko yung ano lang, tomato paste. Direto yan. Tapos tumutunog ng ganun. Masabaw ano. Masabaw na masabaw. Marami din pala yung chicken, ano? Kaya nga eh. Tinawat ko pa nga sa may park kanina. Ang masarap doon. Nakita ko, marami naman. Okay din pala yung bigas. Okay din. Lata eh. May aso ko nakita kanina. Dalawa. Sa mga campsite, laging may ganyan. Guys, hugas tayo. Pakita ko na rin sa inyo yung CR. Yan, salamat kuya. Kayo po yung bantay dyan. Sige kuya. Saan yung lababo kuya? Sa likod? Hindi, dito lang sa kabila nga. Ito lababo to. Ito yung lababo nila. Meron silang pinto. Tapos, bawal ipasok yung tsinelas mo. Ito yung gagamitin mo. Hala, walang tubig kuya. Wait lang daw, sabi ni kuya. Tinanggal ata niya yung connection dito. Ililipat daw muna niya. So, habang hinihintay natin si kuya, check natin tong isa. Ito naman yung kanilang CR. Malinis guys, oh. At saka malawak. Meron sila ditong shower. Ayan. Tsaka malaking timba. Tapos may spider na malaki doon. Okay guys, tapos na tayo maghugas. Bale, wala lang tubig kanina kasi pinatay daw nila at parang may naglilik dito. Ngayon, okay na. Di kaya yung lamig. Ito, masarap to. Sarap ang init na to. Dala to hanggang bukas. Kaya nga. Ayan, doon sa tent ko. Yung apoy. Lakas na to. .27 ng gabi. Tutulog na tayo. So dito ako matutulog. Si Boy Boy dito. Ito ko sa inyo. Sarado na si Boy Boy. Sobrang lamig, no? Mga gamit ko nandito sa ilalim. Ito yung waterproof. So secure naman siya. Tapos ito yung lutuan natin. Para kung sakaling umulan, hindi siya mababasa agad. Good night guys. Kita-kits tomorrow.
Good morning. It's 5:22 ng umaga. Naririnig ko na si Boy Boy nagbablog. Kaya nagising tayo. Grabe ang lamig dito. Tingnan nyo, ito yung pwesto natin ngayon dito sa loob ng tent. Naka-riding jacket tayo. Tapos pakita ko sa inyo yung labas. Ito na yung pangit dun sa tent, oh. Wala siyang zipper dito sa loob. Kaya kailangan mo kapain doon sa labas yung kanyang zipper. Uy! Good morning! Ang aga mo, boy, ah! Kamusta ang tulog natin? Uy! Sumisikat na yung araw, guys, dito. Tingnan nyo, kulay orange na, oh. Wow! Ganda! Ito po yung paligid natin ngayon. Grabe, malamig pa rin. May tanong ako sa'yo. Nahilit din pala kahit payat mo. Malamang. Ang lakas ang hilik na. Masyado hilik mo. Alas dos, kala ko may umatake sa atin na. May umatake sa atin. Di ba ako kasama ko na yun? Para tayo sinasakop na ng alien. Narinig mo ang hagukok. Can't believe I live in your thoughts. I think about you all the time, morning, evening, and midnight. Such a wonderful delight. Forgo, give up everything that I own. Yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love you. Ooh, ooh, you, ooh, ooh. So slow, hold you in my arms, won't let go. The world around could pass us by, a thunderstorm, a lightning strike, as we hold each other tight. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. You're the leaves in mid-August, and I've come out here to say that I love Tayo you. dito ng drone. Grabe, ang ganda ng paligid. Tapos, yung sea of clouds, nandito sa kabila, sa likod natin. Hindi nyo siya makikita kung wala kayong drone. At akala ko, yun na yun. Pero hindi pala, guys. Meron din dito sa kaliwa natin. Ayan, oh, nag-ulap na, oh. Hindi na natin kita yung bundok doon, yung ginagawang windmill. Kinokobera na siya ng ulap. Papunta na po dito yung ulap. Tingnan nyo. Pakita ko rin doon sa drone. Pinalipad ko dito yung drone ko. Grabe, puro ulap na. It's 6:33 po ng umaga. Pasikat na po yung araw. Sarap ng tama ng araw sa likod, oh. Ito yung maganda. Yung sikat ng araw sa umaga. Yung parang ang bata nagbibilad sa araw tuwing umaga. Ay, ang ganda ng background mo dyan, boy. Oh, baka Chef Boy Boy yan. Anong putahin natin ngayong umaga? Master Boy Boy? Chef Boy Boy? Nakakasya ate beauty natin. Hindi nakakasya? Napiprito ko sa aging. Kasya yan. Oy! Hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat.
Ikot ko muna kayo dito habang nagluluto si Boy Boy na ating almusal. Sarap ng ganito, no? Tuwing umaga, maglalakad ka. Tapos eto yung makikita mo. Green na damo. Tapos meron siyang mga tubig-tubig. May hamog yung damo. Tapos yung tama nung araw. May sunray. Tapos presko yung hangin. Tapos ang maririnig mo yung mga huni ng ibon. Dito masarap din tumambay dito sa puno. Sa ilalim ng puno. Ayan. Boy, tingnan mo yung harapan natin. Ay, Woo! Kaway ka dyan, Boy. Grabe. Papunta dito yung ulap, oh. sigutin mo. Parang may pagkabinggit. Hindi na po natin kita yung mga kabahayan dyan sa baba. Kanina, kitang-kita natin yan. Sobrang clear ngayon. Papunta na dito yung ulap. 6:37 ng umaga. So, ganun pala dito. 6:37 ng umaga, paakyat na yung ulap. Tapos mamaya mag-clear na yan kasi mataas na yung araw. Akala ko tapos na yon. Sabi ko mukhang magliligpit na tayo, mataas na yung araw. Hindi pala. Lumamig, lumamig, lumamig. Oh, pag siningot mo parang may tubig. Try mo. Gumanon ka. Oh, bagya, bagya. Parang may tubig. Parang ambon, no? Lumamig, lumamig. Lumamig ulit. Grabe, solid nito guys. Kakaiba siya pag siningot mo, parang may pumapasok na tubig sa ilong mo. Guys, kakaiba talaga. Pag huminga ka, parang may pumapasok na tubig doon sa ilong mo. May halo siyang konting ambon, no? Guys, tingnan niyo yung paligid. Ito na. Oh, parang ka nasa Benguet, Boy. Alam mo na. Oh, parang Baguio rin, oh. Nilamon tayo ng pag. Akala ko tapos na, hindi pa pala. May papagpag sa ulat, oh. May pahabol pa. Alas 7 na, my God. 6:40. 6:40, oh. Dapat pala 6:40 gising natin. Mag-aalas 7 na pero ngayon pa lang tayo binabalot ng fog. Alam ko na, ang pagkakaiba niya sa Benguet medyo may amoy ng pine tree. Dito, may amoy ni Boy Boy. Dito parang medyo may amoy ng usok ng sinisiga. Sa baba, ano? Tapos may tubig. Ganun, iba yung pakiramdam. Pero, sarap sa feeling, ha? Na dito sa Pangil, Laguna, may ganito pala dito. Pagbaba mo, konting baba lang, ano na, puro mga kabahayan, mga sasakyan, maingay na mundo. Pero dito sa Toktok, tingnan nyo naman. Kala natin, ngayon pa lang pala yan. Tingnan mo naman yung background mo, boy, oh. Balot, to. Welcome to Benguet. 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 Benguet nga ni. Ito na po yung likod ng campsite. Nabalutan na ng fog. Grabe, para tayo nasa isang pelikula. Tapos upo ka dito sa ilalim ng puno. Biglang nagbago yung campsite, oh. Enjoyin muna natin yung ganitong panahon. Mamaya, sobrang init na nito. Angas mo dyan. Para nasa movie scene. Oo. Ganda ng tama ng araw.
Maganda rin po pala dito sa kabilang part. Doon tayo nakapwesto. Tapos eto naman yung isang mas mataas na part. Dito naman, ang kitang-kita mo pala is yung sunrise. Eto siya oh, dito siya sumisikat. Maganda rin po pala magtayo ng tent dito. Itong part na to, dito sa spot na to. Kaya lang, pag sunset na, nakukoveran nitong puno na to. Pero ang kagandahan nito, yung sunrise naman yung makikita nyo dito. Pwede nyo pa pala dito iakit yung sasakyan nyo. Dito kayo dadaan. Car camping, pwede po dito. Maganda rin dito, car camping. Medyo mataas na yung araw. Alas 7 na po ng umaga. Tara, punta muna tayo doon para mag-almusal naman tayo. May niluto si Boy Boy na saging, corned beef at saka may tira pa tayong kanin kagabi. Tapos after nun, siguro lipat tayo dito sa may puno. Tapos, yun, hindi pa namin alam yung mga susunod na mangyayari. May nakita pa pala ako ditong kalsada. Paakyat doon, mahaba. Tsaka maganda yung kalsada. Try nating ikutan saglit. Tara, balik na tayo doon kay Boy Boy. Nagugutom na si Boy Boy. It's 7 a.m. at eto na, luto na ang niluto ni Boy Boy, ni Chef Boy Boy. Ito ang ating almusal ngayong umaga. Ayun oh. Uy. Ano yan, Chef? Matapon pa. Uy, kakaibang corned beef to ah. Mexico. Mexico? Yes. Is the El Mundo, cheese pimiento, corn bettino. Basta corn beef siya. Ang haba. Ang haba, talsik palaway ko dun. Basta corn beef lang siya. Ito pong isa, ano yan? Banana chacha. Banana chacha. Saan naman galing yan? Davao. Davao. Ibuto pa nga kanina eh. Wow. Meron pa yan. Ang kagandahan pala guys doon sa camera ko. Ayan o, meron siyang mini remote. Nakikita ko kung ano yung nakikita doon sa camera. Kaya lang medyo sensitive yung kanyang screen. Pag na-touch mo yan ng konti, ang bilis niya mag-react. Ayan. Ang ganda ng background natin dito. Kaya lang nasira na yung upuan ko. Tingnan ko nga kung pwede pa yung upuan ko. Wala na, negative na yan. Shirataki. Sarap ng kain namin dito. Habang pinagmamasdan natin yung mga kabahayan dyan sa baba. Talaga naman. Sobrang saglit lang po pala nung pagkanina. Talagang umakit lang dito yung ulap. Tapos yun, nag-evaporate na. Pero napakagandang experience nun. Akala namin tapos na yung kanina namin, no? Oo. Akala ko yun na yun. Kailangan win tayo. May surprise pa pala yun. Kain pa. Laging ka. May kanin na, meron pa tayong saging. Ewan ko na lang, pag hindi pa tumangkad si Boy Boy nito. Kain ka. Kain ka lang. Dalawa na yung naputol. Baka hindi ka. Huwag na po kayo bibili nito. Baka di ka talaga kinakaya. Baka hindi talaga kaya para sa weight ko, no? Alam ko na. O, yan. Ganda naman. O, tingnan nyo yung aking upuan. Boom! Ito pala dapat yon. Mali pala yung ginagawa ko kanina. Dapat pala ganyan. O, Mali yung kabit mo. mali yung upo ko. O, Yan. yung bakal pala dapat yung upuan mo. Yan, tira. Bago mag-leak na. Hindi. Parang bukid. Parang mag-leak. Pila, pala yan.
At 7:41 na po ng umaga, mataas na yung araw. Medyo masakit na sa balat. Tapos pinapatuyo lang natin yung ating tent. Doon na tayo sa ilalim ng puno. Medyo masakit na yung araw. Nangangagat na yung araw. Ayan, ligpit muna tayo ng mabilisan. Guys, ito habang nililigpit ko yung tent, nakita ko, meron pala siyang lagayan dito sa dulo. Ito oh, yung pinakang dulo ng bed, yun, dito pala isusuksok. Tapos meron siyang zipper. Ang ginawa ko kasi, ito, nilagay ko dito, sinuot ko pa ganyan. Sabi ko na't may mali ako eh. So at least nalaman ko na magganun pala yun. Yan. So bali guys, ito po yung maximum weight niya. 150 kilograms. Tapos yung size niya, 190 by 65 by 39 cm. Tapos yung weight niya, 2.8. Almost 3 kilos na. Yan. So ngayon po, nandito kami sa ilalim ng puno. Yan. Maganda rin pala tong spot na to. No? At si Boy Boy, syempre, tapos na yung kanyang pagluluto. Yan. Chill-chill na lang muna tayo ngayon. Enjoy muna natin tong paligid. Ayan na yung tanawin natin ngayon. Oh. Guys, nandito si Pastor Greg Subaybay, Municipal Councilor dito sa Pangil, Laguna. Sila rin yung may-ari nitong spot. Dinala niya tayo ng papaya. Ayun oh, fresh na fresh papaya. Tapos may pinapakita sila sir na meron pa pala sila dun sa taas. Viewpoint po. Mga 3.4. Doon yung I Love Pangil. Ayun. Pinakang ano natin, pinupuntahan ng mga turista din. Tapos may restaurant sa labas. Meron din tayong water station doon. Asa na? Ang hahanapin mo lang ano. Guys, so ipapakita ko sa inyo. Ang laki. Ang laking langgam. Hindi pala siya langgam. Ay, ito pala. Ayun oh. Tingnan nyo naman oh. Boy, testing mo na. Pag kinagat ka daw nito, parang may baga. Tingnan nyo naman yung kanyang ano, pangkagat oh. Ay hantik baga. Hantik baga daw ang tawag dito. Ang laki oh. Boy, dali. Testing mo na. Mamaya lagdatin ako dyan. Parang yun yung mga nakikita natin sa Amazon, sa mga movie. Yung pinapakagat sa ganyan. Ay, tikman natin yung papaya. Ito yung dinala ni Pastor. Ayun na, bye-bye. Oh, di ba? Oh, naka-attack mode oh. Sige nga, Pastor, testing. hindi naman kayo makaka-experience eh. Hindi po Dapat namamantal kayo yan. eh. Hindi namamantal yan. Hindi. Hindi mamamantal. Tapaalan. Lalagnatin ka lang. Hindi ka lalagnatin yan. Sawa po ako sa kagat eh. Ayan nga pala si Conchi Greg. Siya po yung may-ari ng buong campsite po na to. Ano lang, katiwala lang. Aray ko, katiwala lang ako. Kaya nga ang tawag ay ano eh, ari-arian. Ari-arian. Ari-arian lang. Wala talaga tayo. Pagkapangasiwa lang. Tamis, boy. Makain papaya. Ay, hindi ka ba nakakain papaya? When I was 7 years old kasi nung may ano ko dyan. May trauma ako dyan. Nung umakit ako, nalaglag ako sa puno ng papaya na bali. Ang ganda ng kwento niya. Kaya daw hindi siya kumakain ng papaya. 4 to 5 years old daw siya, umakyat sa puno ng papaya. Nalaglag siya. So, itinakwil mo ng papaya. Marupok pala sa dulo. Hindi naman talaga naakyat yun eh. Kaya inabali eh. Ang tamis, boy. Right lady. Sarap. Ah! Kumbaga po sa inyo, ano po yun, yung pinakabuo. Guys, tingnan nyo. Yung papaya nila dito, Buho nga po. may laman sa loob. Di ba pag binak natin yung papaya, halos dapat open lang to eh. Pero ito meron oh. Ito daw yun oh. Kumbaga sa inyo, ano yan? Buho. Oh. Buho. Tikman mo. Ayan. Tikman mo nga, boy. Ah, ito pala oh. Yan yung kambal ng papaya sa loob. Baka kambal po yan. Hindi. Kaya ganyan. Lahat po ng papaya dito ganyan. Oy, sabi ni Parang dila oh. Oo nga, no, parang dila, parang laman din po eh. Pero hindi po niyo kinakain yun. Hindi ko lang alam kung nakakain. papaya rin Ah, kinain doggy oh. Oo. Buti pa yung aso dito nakain, si Boy Boy ayaw. Ang tamis. Let's go.
Yan, nakagear up na po kami. May pupuntahan lang tayo saglit. Yung unang farm nila sir na ngayon is meron silang fish pond. May nakasulat doon na, o meron silang nilagay doon na I love Pangil. So bisitahin din natin. Tapos dito tayo dadaan sa kabila. Wait lang, hindi ako makahinga sa balaklava ko. Ayan, doon naman tayo dadaan. Kahapon dito tayo nang galing sa baba, dyan. Ngayon may daan daw dito sa kabila. So tingnan natin kung mas okay yung kalsada doon. Tapos iniwan namin dito yung aming mga gamit na hiniram, kagaya ng tent, yung table, yung pansapin. Sabi ni ate, iwan lang daw namin dito, pati yung aming basura kasi wala silang malaking basurahan dito. Sana, yun pala yung kulang nila, maglagay sila dito ng basurahan kahit doon sa gilid para lahat ng basura doon ilalagay. Alright, akit muna tayo dito saglit. Pakita ko sa inyo. Woo! Ito yung taas guys, oh. Ayan yung ginagawang windmill. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Tapos yung kabila niyan, kaliraya na. Gusto ko rin makita yun eh, yung mga naghahakot ng truck na mayroong mahabang LC, kung paano nila ginagawa, ilang oras nilang ginagawa yun, binabiyahe, tinatransport. Tapos dito pala sila naglalagay ng tangke. Ayan, no. So yung tubig dito guys is hinahakot lang din nila, kaya medyo tipid din tayo sa tubig. Ayan, meron sila doon pick up, nakalagay yung tubig. Alright, tara, sulyapan ulit natin tong pwesto natin kanina. Ayan, ang ganda po, di ba? Ayun, may hélice ng windmill, oh. Boy, may hélice na ng windmill. Ayun, oh. Tinatransport nila. Ayun, oh, oo. Yan yung gusto kong makita, kung paano nila tinatransport, kung gaano kahaba sa personal. Eto guys, ayan, yung kakabanggit ko lang kanina. Ang lapad. Mukhang dito dadaan yan. Oo. Madadaanan natin yan, makikita natin yan mamaya. Ayan, huling sulyap. Maraming salamat, Galalan. At maraming salamat po guys sa lahat na nanood. Sana nag-enjoy kayo. Syempre, si Boy Boy. Like, comment, and subscribe kay Boy Boy. Yan, magbablog na yan. Pagpatuloy mo lang, Boy. Kompleto ka naman na. Alright. Tara, may pupuntahan pa pala tayo. Silipin lang natin saglit yung isang campsite nila sir at saka yung daan doon. Let's go. Hanggang sa muli, Galalan. Ayun, dito po pala nakatara yung caretaker dito sa gilid. Ayun, pag may kailangan kayo, approach nyo lang sila. Tapos ito yung ginagawa nilang guardhouse daw. Itong part na to. Ito sila sir. Paunahin natin si sir. Tara boy. Ayan, dito po tayo nang galing kahapon. Diyan tayo dumaan. Tapos meron pa pala dito, may deck. Tapos dito naman tayo sa likod. Nakita ko na sa drone, kaya lang hanggang dun lang sa may kalahati. Tapos sabi ni Boy, rough road daw. Tingnan natin. Oo nga no, rough road. Pero at least tuyo. Oo nga no, marami pa palang lupain dito. Sabi ni sir, wala daw dating kalsada to. Ginawa lang to ng mga gumagawa ng windmill dyan sa may Pililya. Pililya ba o ano na to? Kaliraya na pala, hindi na pala Pililya. Itong kabila dito. Kami, kanan na tayo dito guys. Dito sa may National High School ng Galalan. Uy. Oo nga no, ang ganda ng kalsada nila. Madamo. Tapos maraming puno sa gilid. Halaman, bulaklak. I heart Pangil. Ah, oo nga no. Ayan. So guys, ito yung isa pang property nila sir. May nakalagay doon, oh. I heart Pangil. Ayun. Ito daw guys, camping site din to. So
Sa ngayon, nag-focus daw sila sir dito sa kabila, yung pinuntahan natin, yung Galalan Sunset. So, eto yung kanilang pangalawa pang camping site. Kung sakaling puno doon sa kabila, pwede rin kayo dito. Ayan, pwede nyo palang ibaba dito yung motor nyo. Picture lang ako saglit. Eto guys, oh. Dito marami silang mga isda. Ayun, tingnan nyo. Yung tubig is bumubula-bula at saka medyo labo. Kasi ang daming isda. Tapos may lubid doon. Meron na daw sila nilagay dyan na yung pinakang lambat. Tapos hihilahin na lang daw nila siguro next week. Napatrail yung Aerox. Ganda. Ganda ng lugar nila. Maraming spot. Sukli pa uwi. Ito na yung pinakamatarik. Ayan. Oh, dito pala lahat talaga dadaan. Walang ibang kalsada. Kanan. Hanggang sa muli, Pangil. Ito pala yung puno. Laki, no? Let's go! Sige. Petron. Ba't kalahati yun sa akin?